Without further po, sa inyo lahat. Before tayo mag-discuss ng bata, may ilang things na akong gustong i-share sa inyo. Kasi with regards to the setup na ginawa natin, most of you nagkakaroon ng problems sa kidney. So, there's something wrong with the way you eat and the way you drink your water. So, tignan yung dalawa problema. Nauna muna, dapat kung kumain ka na ng maalat sa morning, dapat yung susunod na meal mo, hindi siya maalat. It should be a balancing act. Dapat maalat, mapakla naman yung susunod kasi ang counterbalance ng sodium is potassium. So, nandun yung iba kung nagbulat ka sa umaga, dapat susunod sa atin yung susunod na meal para mabalance mo yan. Kasi hindi mo matatanggal yung excess salt without yung potassium kasi siya yung mag-check eh. Then another thing, potassium will not work without magnesium. So ano yung mga magnesium green leafy vegetables? So dapat madami yun, nuts and seeds. Now most of you, pag kumakain, tinatanggal yung balat. So most of our vegetables, mas masustansya yung balat kaysa doon sa sa laman. Like yung pipino, na kung titignan nyo, very light yung color ng laman, pero yung napaka-dark green yung balat. So mas masustansya yung balat na pipino kaysa doon sa laman ng pipino. So, yung sustansya ng, as you will see, yung mga food supplement natin, ang nilagay dyan is actually the skin and the pulp, hindi yung pinakalaman. Kasi yun yung isa sa pinakamasustansyang part ng pagkain. Which is yun yung lagi natin tinatapon. So, kung saan po yung may color sa food, yun yung masustansya. Katulad yan, puso ng saging. Anong ginagawa niya sa puso ng saging? Ano ginagawa niya? Binabalatan, tinatapon yung violet. Yun yung pinakamasustansyang part ng puso ng saging. Yung puti yung kinakain, potassium na lang yun. Pero yung anthocyanins, yung antioxidant na pampalakas, pakito, tinatapon. So yun yung ginagawa kasing supplement eh. Pwede yun. Yung may part na may kulay. Katulad ito, yung talong. Talong is deep violet. Pero ang ginagawa natin, niluluto, pag naluto na, naging green na yung kulay. Nawala na yung color. Tandaan natin, yung kulay nagre-represent sa antioxidants and vitamins doon sa pagkain. Kaya the more color, brighter, mas maganda. Now, when it comes to drinking water, sa techniques for traditional medicine, water is synonymous to the sun. So magkatapat sila. So dapat pag gising sa umaga, doon empty stomach pa lang, kaya niyong uminom ng 2 basong tubig na warm. Yun yung the best para mag-detox tayo, magpupo tayo, kasi pag napuno ng water yung stomach natin, na-activate yung digestive tract, yung GI tract, the same thing yung colon, hindi ka. So, magilis na mag-detox pag umaga. Now, the problem is, hindi na kayo inom ng tubig during that 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Inom kayo magdadalaman. It is wrong. So, dapat, habang tumataas yung araw, umiinit yung temperature, mas magami yung water na nandito. Tapos, habang lumulog yung araw, pakunti siya ng pakunti. Kasi, if you rest, yung kidneys natin nagre-rest din. So, pagka uminom ka, before you sleep, tuloy-tuloy siya sa filtration, kaya gigising ka niya, iigi ka. Diba yung baby, hindi siya nagigising pag naiigi? Kasi sleep is more important than urination. Mas important ang tulog kaysa sa pag-ihi. Kaya ipe-prevent natin yung pag-ihi sa gabi kasi nag-disrupt yung hormonal situation. It happens at night. Kaya hindi pwedeng nag-ihi kayo ng ihi kasi mag-hormonal imbalance. Pati insulin maapektuhan. Pati yung sa donuts, yung sa reproductive area, maapektuhan yan. Yung hindi magkaanak, actually, stress. Di ba? Yun yung nagiging cause no infertility. So, stress. Nag-hormonal imbalance. Yun doon tinatamaan. So, yan yung mga factors na dapat natin tandaan. Kasi yung supplementation will work best kung yung lifestyle nyo na i-align na doon sa tama. Kasi kung iinom tayo ng food supplement, yes, it will work. Pero after you stop
nandyan ulit yung sakit, bumabalik lang. Kasi yung root cause of the problem, hindi na-fix. So dapat i-fix nyo yun. Kung kayo cellphone ng cellphone, 2 hours before sleep, dapat wala ng bright lights sa harapan ninyo. Kasi yung sleep natin, yung hormones, yung pineal gland, which is yung nagsisecrete ng melatonin, yung nagpapakalma ng puso, yung nagpapaantok. So pag may bright lights sa harapan mo, titigil yun. So at 9 o'clock, magsisimula yun, then magpitik yun ng 12, tapos mag-decline yung secretion, hanggang 4 o'clock na yun. So pag isip kayo ng mga oras na yun, wala na, masisira yung hormonal secretions ng katawan. And yung raw materials for energy and protein synthesis for tomorrow. Kaya pag kulang ka na sa tulog, weak, nag-anemia, so yun yung nagiging result. So ngayon, discuss natin yung mga products natin. Now, marami tayong products kasi we don't believe that yung isang product lang will cure all. Hindi tayo naniniwala sa ganun. Saka, every person, iba-iba yung pangangailangan, may hiyang sa ganitong product, yung isa hindi hiya. So, kaya tayo maraming choices para lahat makiter natin, lahat ng tao. So, almost complete na yung product natin, yun yung good news. Maganda yung mga products, okay? And let's start with vitamin C. Sino sa inyo nakakaalam ng benefits ng vitamin C? Actually, it is called the mother of all vitamins. Bakit siya tinawag na the mother of all vitamins? Lahat ng creation ng God nagpo-produce ng vitamin C. Ang pusa, hindi kumakain niya ng gulay, ng fruits, pero nagpo-produce siya ng vitamin C. Yung dog, nagpo-produce siya ng vitamin C. Pero dalawang species lang ang hindi, yung mga unggoy at tao. So they need to get the vitamin C from the food. Yung mga citrus fruits, yun yung mga sources ng vitamin C. Now, tignan niyo ito. Yung rayuma, simple rayuma, yung natutuyot yung cartilage, di ba? Kakulangan yung sa vitamin C. Kasi your body cannot produce collagen without vitamin C. So yung nandito natin sa tube natin, ano yan, cartilage yan, part ng collagen yan, isa sa mga peptides ng collagen. So your body produces at least mga 11 peptides of collagen. May collagen sa mata, may collagen sa buhok, may collagen sa skin, there's collagen in your arteries and muscles. Iba-iba po lahat yun. And when you take vitamin C, pinapataas niya yung production ng lahat ng collagen. Kaya yung mga laulaw na skin, makikita nyo pag high dose yung vitamin C, nag-confirm yun. You have lesser wrinkles pag mataas yung dosage ng vitamin C. And it so happens, vitamin C also has brightening effect. So pagka yung daily dose mo ng vitamin C, umabot na siya ng 2,000 milligrams, no? By the way, walang overdose sa vitamin C kasi sa practice namin, itinatry namin ipasok sa katawan ng may cancer up to 10,000 milligrams of vitamin C per day. So ang side effect lang po na pag-oral, magtatay ka. So yung tamang dosage lang is tumitin po lang 1,000 milligrams per day. Pero if you want to maximize yung beautifying effect ng beauty effect ng vitamin C, take at least 2,000 milligrams per day. Now, you have a brighter skin, less wrinkles, and then better collagen production sa skin at saka dito sa mga tulog natin. So, yun yung mga mapapakinabangan natin with vitamin C. Then, what is zinc? Sino na alam ng zinc? Zinc is a mineral. One of the minerals na very important sa body. Actually, zinc is so, it is a strong viral debilitant. So, ibig sabihin, pag may infection ka, whether viral siya or bacterial infection siya, pag may zinc ka sa katawan, and it's enough, papasok yun sa loob ng cell, tapos ipaparalyze niya yung mga bacteria and virus sa loob. Yun yung trabaho nito sa immune system. Secondly, zinc is also relaxant. Kaya yung sinabi niya, kung inom ako ng vitamin C, nakatulog ako, ilan yung ininom ko? Kasi pag mataas yung zinc niyo, magaling din siya magpatulog relaxant. So, yun yung isa sa mga sikreto. Para makatulog kayo, taasan niyo yung vitamin C with zinc. Now, yung zinc is necessary for the
dahil yan, or nagkakaroon kayo ng zinc deficiency, nagiging infertile. Nagiging patay yung mga sperm cells na nilalabas ng lalaki na hindi nakakabuntis. So it's very important na kung gusto mag-conceive, yung both the female and the male, dapat enough yung zinc intake nila on a daily basis para magkaroon ng reproduction or mabuntis. Now, yung glutathione is the master antioxidant of the body. So, ibig sabihin, pag sinabi natin master antioxidant, what is oxidation, by the way? Sino nakakaalam? Okay, oxidation is yan yung process of decay. No? Process ng pagkabulok, so yung pagtanda ng bagaman. Alam niyo po yung kalawang sa bakal? Oh, that is oxidation. So, oxygen by nature is corrosive. Although we need oxygen to live, kaya lang, habang ginagamit siya ng katawan natin, corrosive siya, nagpo-produce tayo ng free radicals. So, when we breathe, huminga ka, no? Your body uses oxygen, nag-generate ng energy, no? Nabubuhay ka, pero may byproduct siya. Para pag kumain ka, magkailangan mong umupo. Ganun din sa oxygen. Pag huminga ka, may byproduct siya, kailangan yung byproduct na yun, which yun, ilabas sa katawan mo. And the only way you can get rid of that free radical is through antioxidants. So your body produces yung mga antioxidants na panlaban doon. And one of them is glutathione. So, glutathione, iba dun sa, yan, katulad yan, ininom kayo ng tubig sa plastic bottle. It's like yan. So, lason po yun. Tapos yung bottle na yan, nakabilan yan sa araw. So, yung mga toxins na nagre-react with the plastic. So, it's really not safe to drink a lot of water from the plastic bottles. Dapat sa glass. Tatandaan po natin yun. Now, when you have enough glutathione, nailalabas yung glycosides. Now, toxic kasi yan na naitatapon yan ng katawan nyo. So, very important na pataasin nyo yung glutathione. So, happen, mas mataas yung intake mo ng vitamin C, mas mataas din yung production ng liver mo ng glutathione. Kaya nagkakaroon ng dry-healing effect. So, yun yung isa. Kaya pagka pinagsama-sama lahat yung tatlong yun sa isang preparation, actually, before na din pa siya. So, makikita nyo yung this product is really designed as a beauty product. Kasi yung combination niya talagang tina-target yung pagganda ng balat. Alam nyo ba, pwede kayong pumuti in a span of mga 4 days lang, pero may technique kasi kung paano siya i-inhale. So, eto tayo na vitamin C natin. Sabi ng research, you have to take in glutathione at minimum ng 250 mg para magkakaroon siya ng vitamin effect. So, ang dapat yung gawin, 3 capsules sa umaga, 3 capsules sa gabi. In less than 1 week, makikita nyo brighter yung skin nyo, tapos mas lesser yung wrinkles. Then, talagang nakikita nyo yung nag-glow siya. Wow! Yun yung magiging epekto na. Pero yung tiniisin mo yung talagang babadgetan mo siya. Gusto mong gumanda, beauty comes with a cost. Siyempre, kailangan mo siyang budgetan talaga. Kasi, yun yung yun yung gusto mo So, yun yung tip niya. Kung may maintenance lang, 1 capsule sa umaga, 1 capsule sa gabi, it's just enough for, parang antioxidant lang siya. Pero kung gusto mo maging beauty product siya, 3 sa umaga, 3 sa gabi. Yun yung tama. So, before or after? I suggest you take it after meal kasi yung glutathione mainit sa tiyan. So after meal mo siya i-take. Tapos, di ba may vitamin C na siya, you can still add more vitamin C. Pwede mo ba siyang dagdagan ng sodium ascorbate o kaya yung vitamin C na herbal. Pwede pa rin.